sinasabing mayroong misuse of funds. Sa parte ko po, hindi ako naniniwala na kung mayroon ngang misuse of funds ay sa Office of the Vice President lamang. Kasi maraming ahensya, maraming offices na mayroon din ganung pondo eh. Now, halimbawa po, at sabihin na natin, na-impeach nga. Ang tanong, na-resolve ba yung problemang nakikita na pinag-umpisahan? Mariresolve ba yung problema na dapat proteksyonan ang pera ng taong bayan? Sa opinion ko po, hindi. So, ibig sabihin po, hindi po ako pumirma dito sa impeachment para kay BP Sara. Hindi po ito pamumulitika. Prinsipyo lang. Kasi po, ang tinitingnan ko yung makakabuti sa taong bayan. Hindi makakabuti sa iilan na ikakapahamak ng iilan. Yun po. At sabi ko nga po, nung estudyante pa ako, marunong din naman akong mga opya sa katabi. Pero sa ganitong usapin po, hindi pwedeng pakopya-kopya lang. Dapat, pag tinanong ka ng taong bayan, kaya mong sagutin, kaya mong panindigan. At paglilinaw po, hindi po ako malapit sa Duterte family. Hindi ko rin naman kaaway ang Marcos administration. So, prinsipyo lang po. Paumanhin at yung iba kong mga kasama ay pumirma. Nire-respeto ko po yan. Ang akin lamang po, ang pinaninindigan ko, yung alam kong tama po. Pero ngayon, sir, na dinala inakyat sa Korte Suprema yung kaso, anong tingin ninyo dito? Isn't this a cause of concern considering na, teka lang ibang branch ng government yan. Baka hindi ba tayo magkakaroon ng constitutional crisis in this So, ang binabanggit nyo, Ma'am Maricel, is yung petition. Yes, inakyat ni VP Sara. Yes po. Alam nyo, bilang retired police, bilang congressman, nire-respeto ko po ang karapatan at kagustuhan ng sino man, regardless kung sino sila. Hindi ko pwedeng questionin. Dahil unang-una, hindi ko naman nakita po yung petition. Pangalawa, ay ang ibig pong sabihin, kung ano man ang gagawing aksyon ng Korte Suprema, ay wala ako sa posisyon para sabihin o pangunahin sila na hindi nila dapat tanggapin o hindi nila dapat aksyonan. Wala po ako sa posisyon doon sa parte na yun.